Uplifting lives by providing safe water for Dumaguete. Yan ang tagline ng Metro Dumaguete Water, ang joint venture company ng Dumaguete City Water District at Metro Pacific Water. Isa ito sa mga water concessionaires na nagpahiwatig ng kanilang intensyon na maging katuwang ng lungsod ng San Jose del Monte upang solusyonan ang matagal ng problema sa tubig ng mga Sanoseño. Ito ay kasunod ng pagpapatibay ng sangguniang palalawigan ng Bulacan sa deklarasyon ng State of Emergency at pag-aproba sa emergency powers ni Mayor Ate Rida Robes. Sa ilalim nito, binibigyan ng kapangyarihan ng lokal na pamahalaan na palitan o i-take over ang operasyon ng kasalukuyang water at septage management system sa lungsod. Kasama ang mga technical working group ng The Rising City, binisita namin ng mismong tanggapan ng Metro Dumaguete Water sa tinuguriang City of Gentle People, ang kabisera ng Negros Oriental. Kasama rito ang kinatawan ng Mayor's Office, ang mga miyembro ng Bids and Awards, technical team mula sa City Engineering at si Public Information Officer Brian G. Ocampo. Sa isang compound, matatagpuan ang 3 tanggapan sa Barangay Daro, Dumaguete City. Bungad pa lamang, makikita na ang kanilang payment center. May nakatalaga ring Officer of the Day at feedback box. Sa pulong, nakasama namin ang mga kinatawa ng Metro Dumaguete Water at ang kapartner nila na Local Water District. Dito ibinida nila ang kanilang kumpanya at ang maayos nilang ugnayan sa isa't isa. Taong 2021 nang pinagtibay nila ang kanilang Joint Venture Agreement o JVA. Sa loob lamang ng 5 taon, 97% na ang kabuuang naseserbisyo nila sa lungsod. Likas daw na sagana sa groundwater source ang lugar, pero ang pagpapabuti ng kanilang mga infrastruktura at serbisyo ang naging susi sa kanilang tagumpay. Think of a pump station na parang normal na pump station lang. Ibig sabihin, nag-produce ng water, gumagamit ng kuryente, pangkuha, kumbaga panghigop ng tubig sa ilalim ng lupa, di ba? When we came in, we introduced yung katawag namin na variable frequency drive. Kasi yung, kumbaga, it's a newer technology dahil yung ginagamit nila na katawag ng RVAD. No? Bagamat normal lang na magkaroon ng problema, gaya ng interruption, mahinang pressure, at maintenance, sinisiguro nila na hindi umaabot ng matagal na oras ang mga water interruptions at alam ng taong bayan ang kasalukuyang estado ng pagsasaayos ng mga ito. Sa kasalukuyan, meron silang 22 pumping stations, 7 water reservoirs, at 47 million liters na total average monthly supply. Ilan sa mga ito, ang Metro Dumaguete Water na ang nagpatayo para mas mapatibay at hindi maantala ang kanilang supply ng tubig. Ibinahagi rin nila ang kanilang capex distribution o kung saan napupunta ang kanilang kita, mga proyekto at structure improvements, innovations, water laboratory certifications, at iba pang aktibidad para makatulong sa komunidad. Naikot din ng team ang call center area nila kung saan 2 tao lang ang nag-aasikaso ng kanilang social media messenger, 3 mobile hotlines at 1 landline. Simbolo na walang masyadong reklamo silang natatanggap. Kung meron man, sinisiguro nila na agad itong nasasagot at nasosolusyonan. Mayroon silang sariling testing facility o laboratory upang masigurong dekalidad ang kanilang tubig. Sa loob ng 3 araw, nalalaman nila ang resulta kung kaya't hindi na kailangang ibiyahe at makaiwas sa kontaminasyon. Bahagi naman ng kanilang modernisasyon ang telemetry kung saan real-time nilang namomonitor ang estado ng kanilang mga water pumping stations kaya agad natutugunan ang anumang aberya. Ayon sa kanilang Chief Operations Officer na si Engineer Robert Cabiles, isa sa kanilang sikreto ay ang bukas na komunikasyon, hindi lang sa kanilang mga katuwang sa serbisyo, kundi lalo na sa publiko. Sinang-ayunan ito ng Dumaguete Water District General Manager na si Engineer Roderick Diaz at sinigundahan pa ito ng business sector sa pangunguna ng Negros Oriental Chamber of Commerce President Edward Du. Sa pag-iikot namin sa kanilang mga reservoir at water pumping stations, kapansin-pansin na napakalawak ng kanilang mga pwesto. Ito'y dahil daw may sapat silang pondo at sinisigurong may mas malaking espasyo para sa iba pa nilang gagawing improvements pagdating sa tubig. May ilan pa silang malalaking infrastruktura upang masigurong maayos na madidistribute ang tubig sa bawat kabahayan. Isa pa sa mga naikot ng grupo ang luma nilang water reservoir na halos 3 dekada o 30 taon na pero maayos, nasa kondisyon at mas pinatibay pa ng kanilang renovation. Ito raw ang simbolo kung paano nila inaalagaan ang kanilang mga pasilidad.
Sa ganitong mga pagkakataon, hindi lang na ibabahagi ng Technical Working Group ang kasalukuyang sitwasyon ng supply ng tubig sa lungsod ng San Jose del Monte. Na pag-aaralan ding mabuti, hindi lang ang kakayahan ng mga posibleng magiging bagong katuwang gaya ng Metro Pacific Water, kundi ang kanilang kahandaan. Dahil sa huli, serbisyong katanggap-tanggap lang ang kailangan ng mamamayan. Abangan ang iba pa naming i-inspectioning water concessionaires na nagpadala ng kanilang proposals para matugunan ng ating local government unit o LGU ang matagal na nating problema sa tubig. Kasama si Brian Ocampo para sa Balitang San Joseño, ako si Emery Dig, Public Information Office. Yan ang mga kaganapan at detalyeng dapat alam mo sa San Joseño. Para sa napapanahong balita at impormasyon, doble aksyon at solusyon, mag-subscribe na sa mga official social media pages ng Pamahalaan Lungsod ng San Jose del Monte, Bulacan. Maraming salamat, Arias San Joseño!